Isang baog na babae ay walang puwang sa pamilya Valderrama. Francesca, it's time to accept the truth, isa kang tuyong puno na kailanman ay hindi magbubunga. Ang boses ni Doña Amparo ay hindi sumigaw, ngunit ang talas nito ay sapat na upang hiwain ang hangin sa loob ng long lay na ballroom ng hotel sa Madrid. Hawak ng matanda ang mikropono habang ang kanyang kabilang kamay ay marahas na iwinawagayway ang isang puting papel, isang peking medical report, na nagsasabing si Francesca ang may diferensya at hindi ang kanyang anak na si Alejandro. Sa sandaling iyon, nakatayo si Francesca sa gitna ng entablado, hawak ang isang baso ng mamahaling champagne na nagkakahalaga ng libu-libong piso. Ang bawat dekorasyon, ang bawat ulam na kinakain ng mga bisita, at maging ang suot na mamahaling terno ni Alejandro ay binayaran gamit ang kanyang pawis at talino bilang CFO ng kumpanya. Ngunit sa harap ng mga demarites ng alta sosyedad, siya ay ginawang isang tuntungan, isang basahan na pwedeng itapon matapos pakinabangan. Tumingin si Francesca kay Alejandro, umaasa na kahit sa huling pagkakataon ay ipagtatanggol siya ng lalaking pinag-alayan niya ng 15 taon ng kanyang buhay. Ngunit umiwas ang asawa. Inayos nito ang kanyang kurbata at lumapit sa ina. Mom is right, Francesca. I've been patient for years. We need an heir to secure our legacy. Huwag mo nang pahirapan ang lahat. Just sign the papers, iwanan mo na ang kumpanya sa akin. At baka sakaling mapatawad ka pa namin sa panloloko mo sa amin, malamig na saad ni Alejandro. Naramdaman ni Francesca ang unti-unting paglamig ng kanyang mga daliri. Ang basong hawak niya ay nagsimulang manginig, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa bigat ng pagtatraidor, na tila isang dambuhalang bato na nakadagan sa kanyang dibdib. Ang kanyang lalamunan ay nanunuyo, at bawat paghinga ay parang paglunok ng mga bubog. Gusto niyang sumigaw, gusto niyang sabihing si Alejandro ang baog dahil sa bisyo nito, ngunit ang kanyang dila ay tila napako sa langit-ngit ng kanyang bibig. Sa gitna ng nakabibinging bulungan ng mga tao, bumukas ang pinto ng ballroom. Isang pamilyar na boses ang bumasag sa katahimikan. Isang boses na akala ni Francesca ay magsisilbing sandigan niya sa gabing ito. Hindi na kailangan ang pirma mo para sa kumpanya, Ate Francesca. Dahil ang kumpanyang ipinagmamalaki mo, wala na sa kontrol mo. Pumasok si Bianca, ang kanyang pinakamahalagang assistant at itinuring na bunsong kapatid. Ngunit hindi ito ang Bianca na kilala niya. Ang Bianca na nasa harap niya ay nakasuot ng isang fitted na pulang damit at ang kanyang kamay ay nakahawak sa kanyang tiyan na tila may ipinagmamalaki. Lumapit siya kay Alejandro at doon sa harap ng lahat ay ipinatong niya ang kanyang ulo sa balikat ng asawa ni Francesca. Surprise, ate. I'm 3 months pregnant. Alejandro and I, we're having a baby, isang tunay na Valderrama. At bago ko kalimutan, I already sold all the internal data to Doña Amparo. You're locked out of the system, Francesca. You're officially a stranger to your own empire, nakangiting sabi ni Bianca, habang ang kanyang mga mata ay nagniningning sa tagumpay. Ang mundong binuo ni Francesca sa loob ng 15 taon ay gumuho sa isang kisap mata. Ang pagtatraidor ng asawa ay masakit, ngunit ang saksak mula kay Bianca, ang batang pinulot niya sa hirap, at pinag-aral ay parang isang lasong unti-unting pumapatay sa kanyang sistema. Ang bawat mata sa loob ng silid ay nakatingin sa kanya nang may pangungutya at awa. Nanatiling nakatayo si Francesca tuwid ang likod kahit ang kanyang puso ay nagkakaluray-luray na sa loob. Ang kanyang paningin ay nagsimulang lumabo dahil sa nagbabadyang mga luha, ngunit hindi niya hinayaang pumatak ang mga ito. Sa kanyang isipan paulit-ulit na umaalingaw ang isang tanong na tila isang sumpa. Para saan pa ang lahat ng sakripisyo kung ang dulo ay ganito kadiwara? Saan siya pupunta sa gitna ng lungsod na hindi niya kinalakihan, nang walang pera, walang kaibigan? At ang tanging dala ay ang alaala ng mga taong itinuring niyang pamilya, pero naging mamatay tao ng kanyang kaligayahan. Tumalikod si Alejandro at si Amparo. Hila-hila si Bianca na parang isang premyo iniwan si Francesca, na mag-isa sa gitna ng entablado, isang reynang nawalan ng korona, isang asawang tinalikuran ng tadhana, at isang babaeng winasak ng sarili niyang pagmamahal. Hindi pa man natutuyo ang pawis sa noo ni Francesca mula sa init ng kahihiyan sa loob ng ballroom, naramdaman na niya ang malupit na dampi ng hangin sa hallway ng hotel. Hindi siya binigyan ng pagkakataon ni Doña Amparo na makabalik sa kanyang suite.
Sa harap ng mga elevator, nakita niya ang dalawang gwardiya na may bitbit na mga maleta ang kanyang mga maleta. Nang walang pasintabi, binitawan ng mga ito ang kanyang mga gamit. Ang tunog ng pagtama ng mga maleta sa sahig ay tila isang hatol na wala na siyang puwang sa gusaling iyon. Ang mga mamahaling damit na pinili niya para sa biyaheng ito ay nagkalat sa malamig na marmol na sahig. "I'm sorry, madam, but the reservation under the name of Valderrama Logistics has been cancelled for you. We were instructed to vacate your room immediately," saad ng hotel manager. Sa wikang Ingles, ang boses ay mechanical at walang bahid ng awa. Tumingin si Francesca sa manager, ang lalaking dati ay yumuyuko sa kanya tuwing papasok siya ng lobby. Ngayon ang tingin nito ay parang nakakakita ng isang dumi na kailangang walisin. Hindi sumagot si Francesca. Yumuko siya at isa-isang pinulot ang kanyang mga gamit. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig hindi dahil sa lamig, kundi dahil sa bigat ng bawat piraso ng tela na tila naging semento sa kanyang hawak. Bit-bit ang dalawang maleta at ang kanyang dignidad na unti-unti nang nadudurog, lumabas siya ng hotel. Sa labas, ang Madrid na kanina ay tila isang paraiso ng mga ilaw ay naging isang madilim at banyagang lugar. Sinubukan niyang kumuha ng taxi at inabot ang kanyang credit card. "Declined, madam? Do you have another card?" tanong ng driver. Inilabas niya ang kanyang gold card, ang kanyang business card, maging ang kanyang personal savings card. Lahat ay may iisang sagot: declined. Isang malamig na katotohanan ang gumuhit sa kanyang isipan. Hindi lang siya pinalayas. Tinanggalan siya ng lahat ng armas. Ang lahat ng account na akala niya ay sa kanya lamang ay matagal na palang na-access at na-manipula ni Bianca sa utos ni Doña Amparo. Nagsimulang pumatak ang ulan. Hindi ito ang malakas na ulan na may kasamang kulog, kundi ang madalas at mapang-asar na ambon na dahan-dahang tumatagos sa balat hanggang sa buto. Naglakad si Francesca ng walang tiyak na direksyon. Ang kanyang mga mamahaling takong ay nagsimulang sumakit, kaya sa gitna ng isang madilim na eskinita, hinubad niya ang mga ito. Ang lamig ng basang semento sa kanyang talampakan ay tila isang paalala ng kanyang pinagmulan. Sa tabi ng isang saradong panaderia, nakakita siya ng isang pirasong tinapay na naiwan sa isang basket sa labas, basang-basa ng ulan at marumi na. Dinampot niya ito. Pinagmasdan niya ang tinapay at sa gitna ng kanyang pagkalugmok, bumalik ang isang gunita mula sa kanyang kabataan noong siya ay isang batang naglalako ng sampagita sa ilalim ng init ng araw sa Manila, nangangarap na balang araw ay hindi na siya magugutom. Napangiti siya ng mapait. 15 taon siyang naging reyna, ngunit sa isang gabi, bumalik siya sa pagiging batang walang sapatos sa kalsada. Isang malakas na hikbi ang kumawala sa kanyang dibdib, ngunit agad niya itong pinigilan. Hindi siya pwedeng mamatay dito, hindi sa ganitong paraan. Sa gitna ng kanyang pag-iisa, naramdaman niya ang isang kakaibang presensya. Isang itim na anino ang tila sumusunod sa bawat hakbang niya mula pa sa kabilang kanto. Isang lalaking nakasuot ng mahabang trench coat, ang mukha ay natatakpan ng dilim ng kanyang sombrero. Hindi ito mukhang magnanakaw, ang tindig nito ay puno ng awtoridad at panganib. Tumigil si Francesca sa paglalakad, ang kanyang puso ay nagsimulang tumibok ng mabilis, ang bawat pintig ay tila isang tambol sa katahimikan ng gabi. Lumingon siya, ngunit ang lalaki ay nananatiling nakatayo sa ilalim ng isang aandap-andap na poste ng ilaw. Biglang isang itim na kotse, isang makintab, at mamahaling sedan ang dahan-dahang huminto sa tabi niya. Ang tunog ng gulong sa basang kalsada ay tila isang bulong ng kamatayan o ng bagong buhay. Bumukas ang pinto sa likuran at isang boses ng lalaki, malalim at puno ng misteryo, ang bumasag sa lamig ng gabi. Ang isang reyna ay hindi dapat natutulog sa kalsada, Francesca, lalo na kung ang kanyang korona ay kinuha ng mga magnanakaw. Napako si Francesca sa kanyang kinatatayuan. Ang boses na iyon ay hindi pamilyar, ngunit ang awtoridad nito ay tila isang magnet na humihila sa kanya. Sino ang lalaking ito at paano nito nalaman ang kanyang pangalan sa gitna ng banyagang lungsod na ito? Hindi pa man natutuyo ang pawis sa noo ni Francesca mula sa init ng kahihiyan, sa loob ng ballroom naramdaman na niya ang malupit na dampi ng hangin sa hallway ng hotel. Hindi siya binigyan ng pagkakataon ni Doña Amparo na makabalik sa kanyang suite. Sa harap ng mga elevator, nakita niya ang dalawang gwardiya na may bitbit na mga maleta, ang kanyang mga maleta. Nang walang pasintabi, binitawan ng mga ito
ang kanyang mga gamit. Ang tunog ng pagtama ng mga maleta sa sahig ay tila isang hatol na wala na siyang puwang sa gusaling iyon. Ang mga mamahaling damit na pinili niya para sa biyaheng ito ay nagkalat sa malamig na marmol na sahig. I'm sorry, madam, but the reservation under the name of Valderrama Logistics has been cancelled for you. We were instructed to vacate your room immediately, sad ng hotel manager sa wikang Ingles. Ang boses ay mechanical at walang bahid ng awa. Tumingin si Francesca sa manager, ang lalaking dati ay yumuyuko sa kanya tuwing papasok siya ng lobby. Ngayon ang tingin nito ay parang nakakakita ng isang dumi na kailangang walisin. Hindi sumagot si Francesca. Yumuko siya at isa-isang pinulot ang kanyang mga gamit. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig hindi dahil sa lamig, kundi dahil sa bigat ng bawat piraso ng tela na tila naging semento sa kanyang hawak. Bit-bit ang dalawang maleta at ang kanyang dignidad na unti-unti nang nadudurog, lumabas siya ng hotel. Sa labas, ang Madrid na kanina ay tila isang paraiso ng mga ilaw ay naging isang madilim at banyagang lugar. Sinubukan niyang kumuha ng taxi at inabot ang kanyang credit card. Decline, madam. Do you have another card? Tanong ng driver. Inilabas niya ang kanyang gold card, ang kanyang business card, maging ang kanyang personal savings card. Lahat ay may iisang sagot. Declined. Isang malamig na katotohanan ang gumuhit sa kanyang isipan. Hindi lang siya pinalayas. Tinanggalan siya ng lahat ng armas. Ang lahat ng account na akala niya ay sa kanya lamang ay matagal na palang na-access at namanipula ni Bianca sa utos ni Doña Amparo. Nagsimulang pumatak ang ulan. Hindi ito ang malakas na ulan na may kasamang kulog, kundi ang madalas at mapang-asar na ambon na dahan-dahang tumatagos sa balat hanggang sa buto. Naglakad si Francesca ng walang tiyak na direksyon. Ang kanyang mga mamahaling takong ay nagsimulang sumakit, kaya sa gitna ng isang madilim na eskinita, hinubad niya ang mga ito. Ang lamig ng basang semento sa kanyang talampakan ay tila isang paalala ng kanyang pinagmulan. Sa tabi ng isang saradong panaderya, nakakita siya ng isang pirasong tinapay na naiwan sa isang basket sa labas. Basang-basa ng ulan at marumi na. Dinampot niya ito. Pinagmasdan niya ang tinapay. At sa gitna ng kanyang pagkalugmok, bumalik ang isang gunita mula sa kanyang kabataan, noong siya ay isang batang naglalako ng sampagita. Sa ilalim ng init ng araw sa Manila, nangangarap na balang araw ay hindi na siya magugutom. Napangiti siya ng mapait. 15 taon siyang naging reyna, ngunit sa isang gabi, bumalik siya sa pagiging batang walang sapatos sa kalsada. Isang malakas na hikbi ang kumawala sa kanyang dibdib, ngunit agad niya itong pinigilan. Hindi siya pwedeng mamatay dito, hindi sa ganitong paraan. Sa gitna ng kanyang pag-iisa, naramdaman niya ang isang kakaibang presensya. Isang itim na anino ang tila sumusunod. Sa bawat hakbang niya mula pa sa kabilang kanto, isang lalaking nakasuot ng mahabang trench coat. Ang mukha ay natatakpan ng dilim ng kanyang sombrero. Hindi ito mukhang magnanakaw, ang tindig nito ay puno ng awtoridad at panganib. Tumigil si Francesca sa paglalakad, ang kanyang puso ay nagsimulang tumibok ng mabilis, ang bawat pintig ay tila isang tambol sa katahimikan ng gabi. Lumingon siya, ngunit ang lalaki ay nananatiling nakatayo sa ilalim ng isang aandap-andap na poste ng ilaw. Biglang isang itim na kotse, isang makintab, at mamahaling sedan, ang dahan-dahang huminto sa tabi niya. Ang tunog ng gulong sa basang kalsada ay tila isang bulong ng kamatayan o ng bagong buhay. Bumukas ang pinto sa likuran, at isang boses ng lalaki, malalim at puno ng misteryo, ang bumasag sa lamig ng gabi. Ang isang reyna ay hindi dapat natutulog sa kalsada, Francesca, lalo na kung ang kanyang corona ay kinuha ng mga magnanakaw. Napako si Francesca sa kanyang kinatatayuan. Ang boses na iyon ay hindi pamilyar, ngunit ang awtoridad nito ay tila isang magnet na humihila sa kanya. Sino ang lalaking ito at paano nito nalaman ang kanyang pangalan sa gitna ng banyagang lungsod na ito, Cernpant? Huwag kang matakot sa dilim, Francesca. Mas matakot ka sa mga taong ngumingiti sa iyo sa liwanag habang may hawak na patalim sa kanilang likuran. Ang boses ng lalaki ay parang haplos ng pelos, malamig, swabe, ngunit may talim na hindi maikakaila. Sa loob ng marangyang kotse, ang amoy ng mamahaling balat at bango ng sandalwood ay bumalot kay Francesca, isang matinding kaibahan sa malansang amoy ng ulan at basurang iniwan niya sa labas. Nanatiling nakatayo si Francesca sa tapat ng bukas na pinto,
Ang tubig ay dumadaloy mula sa kanyang buhok patungo sa kanyang basang-basang terno na bumabakas sa malinis na carpet ng sasakyan. Sino ka? Anong kailangan mo sa akin? Ang tanging naisagot ni Francesca. Ang kanyang boses ay nanginginig. Hindi lang dahil sa ginaw, kundi dahil sa pagod na tila gustong magpabagsak sa kanyang mga tuhod. Isang kaibigan. O marahil ang tanging tao sa Madrid na makakapagbalik sa iyo sa entablado. Pumasok ka na. Masyadong mahal ang oras ko para hintayin ang ulan na tumigil tugon ng lalaki habang dahan-dahang inaayos ang kanyang salamin sa mata. Dahan-dahang pumasok si Francesca at umupo sa kabilang dulo ng malawak na upuan. Ang tunog ng paglapat ng pinto ay tila isang pader na humarang sa lahat ng gulo sa labas. Iniabot ng lalaki ang isang mainit na baso ng kape. Ang init nito sa kanyang mga palad ay nagbigay ng kaunting buhay sa kanyang naninigas na kalamnan. I am Gabriel Soler Saad ng lalaki sa pagkakataong ito ay humarap na siya kay Francesca. Sa ilalim ng malabo ngunit mainit na ilaw sa loob ng kotse, nakita ni Francesca ang isang mukha na tila inukit mula sa bato, perpekto matalim ang panga, at ang mga mata ay may lalim na tila nakakabasa ng bawat sikreto. I fix crises for people who have too much money and too little soul. At ngayon, Francesca, ikaw ang pinakamalaking crisis sa buong Spain. If you're here to pity me, Mr. Soler, huwag na. I've had enough of that from the Marites in the ballroom, matapang na sabi ni Francesca, kahit na ang kanyang mga mata ay mapula pa rin sa puyat at sakit. Bahagyang ngumiti si Gabriel, isang ngiting hindi umabot sa kanyang mga mata. Pity is for the weak. I am here to offer you a deal. Alam ko ang bawat dumi ng mga Valderrama. Alam ko kung paano kanila ginamit bilang gatasan ng kanilang kumpanya. I also know about Bianca and the baby. Or should I say the lack thereof. Napatigil si Francesca sa pag-inom ng kape. Ang tibok ng kanyang puso ay tila tumalon. Anong alam mo? Everything. Pero bago tayo mag-usap tungkol sa mga kasinungalingan nila, kailangan mo munang magpasya. Gusto mo bang manatiling biktima na nilalamig sa kalsada? O gusto mong makita silang lumuluhod sa harap mo habang kinukuha mo ang huling sentimo na ninakaw nila? Inilapit ni Gabriel ang kanyang mukha. Ang kanyang titig ay tila isang hipnotismo. I can give you back your empire, Francesca. Pero kailangan mong maging dummy sa sarili mong laro. You will work with me, and in return we will burn the Valderrama name to the ground. Naramdaman ni Francesca ang muling pag-alab ng galit sa kanyang dibdib, ngunit sa pagkakataong ito, may kasama na itong pag-asa. Ang pagdududa sa kanyang isipan ay unti-unting napalitan ng determinasyon. Bakit siya tutulungan ng isang lalaking tulad ni Gabriel Soler? Wala siyang maibabayad. Wala na siyang kahit ano. Habang nag-iisip si Francesca, dahan-dahang hinubad ni Gabriel ang kanyang sariling coat at isinampay ito sa nanginginig na balikat ng babae. Ang init ng katawan ng lalaki na naiwan sa tela ay tila isang proteksyon na matagal nang hindi naramdaman ni Francesca. Sa isang mabilis na galaw nang mailabas ni Gabriel ang kanyang wallet upang kumuha ng business card, isang lumang litrato ang bahagyang sumilip mula sa loob nito. Isang litrato ng isang batang babae na kamukhang-kamukha ng batang Doña Amparo. Nanliit ang mga mata ni Francesca. 1,000 tanong ang nabuo sa kanyang isipan, ngunit ang mas nangingibabaw ay ang malamig na boses ni Gabriel na muling nagsalita. Gawin natin silang pulubi, Francesca. Starting tomorrow. Binitawan ni Francesca ang isang malalim na buntong hininga, ang kanyang mga daliri ay mahigpit na humawak sa coat ni Gabriel. Gawin natin. Ang bawat sulok ng apartment na dinalhan sa kanya ni Gabriel ay tila bumubulong ng isang katotohanang mas masakit pa sa pagkatalo sa negosyo, ang katotohanang pinatira niya ang isang ahas sa loob ng sarili niyang tahanan. Sa ilalim ng malamig na liwanag ng buwan na tumatagos sa bintana, nakaupo si Francesca sa sahig, hawak ang isang luma at bahagyang lukot na litrato. Sa litrato, 2 babae ang masayang nakangiti sa harap ng isang maliit na kainan. Si Francesca na noon ay nagsisimula pa lamang umakyat sa tagumpay, at si Bianca ang payat na babaeng kinuha niya mula sa kalsada dahil nakita niya rito ang sarili niyang paghihirap. Binayaran niya ang matrikula nito, binigyan ng desenteng matitirhan at itinuring na tunay na kapatid na hindi niya kailanman nagkaroon. Bakit, Bianca? Bakit kailangang pati ang asawa ko? Ang bulong ni Francesca sa hangin, ang kanyang boses ay basag at puno ng hindi maipaliwanag na pait. Kinuha niya ang kanyang telepono at sa isang sandali ng kahinaan
ay binuksan ang social media account ni Bianca. Bumungad sa kanya ang isang post na ginawa lamang ilang oras ang nakalipas. Isang larawan ni Bianca na nakaharap sa salamin, suot ang isang mamahaling kwintas na may pendant na sapiro, ang kwintas na ibinigay ni Alejandro kay Francesca noong kanilang ika-10 anibersaryo. Ang caption ni Bianca ay tila isang sampal na may kasamang lason. Finally, the queen has been replaced. Out with the old, in with the new. Thank you for the gifts you left behind, ate. Sa gitna ng kanyang pagngangalit, biglang tumunog ang telepono. Isang tawag mula sa isang hindi kilalang numero. Pagkasagot niya, ang tinig ni Bianca ang agad na bumati sa kanya, puno ng pagmamalaki at walang bahid ng pagsisisi. Ate Francesca, narinig ko na wala ka na palang matuluyan sa Madrid. Sayang naman ang 15 taon mo na uwi lang sa wala. Alam mo, hindi ko naman sinasadya na makuha si Alejandro. Sadyang hindi lang niya matiis ang isang babaeng parang yelo ang puso at walang maibigay na anak. He needed warmth, ate. At ibinigay ko iyon sa kanya habang ikaw ay abala sa pagpapalago ng kumpanyang kukunin din naman pala namin. Bianca, binigyan kita ng buhay. Itinuring kitang kapatid. Nanginginig na sagot ni Francesca, ang kanyang mga kuko ay nakabaon na sa kanyang sariling palad. Kapatid o katulong na pinag-aaral para may utang na loob habang buhay. Pagod na akong maging anino mo, Francesca. Matagal na kaming may relasyon ni Alejandro. 3 taon na bago pa man tayo lumipad patungong Madrid. Habang ikaw ay nasa mga board meeting, kami ay nasa sarili mong kama. Kaya huwag kang magmalinis. Matapos ang tawag, tila nawalan ng lakas si Francesca. Ang bawat salita ni Bianca ay parang mga karayom na itinutusok sa kanyang mga mata. 3 taon. 3 taon siyang nagbubuhay, Reyna, sa gitna ng isang malaking kasinungalingan. Tumayo si Francesca, ang kanyang mga mata ay naging kasing lamig ng bakal. Tumingin siya muli sa litratong hawak niya. Gamit ang kanyang 2 kamay, dahan-dahan niyang hinawakan ang magkabilang dulo ng papel. Ang tunog ng hibla ng papel na unti-unting nahahati sa gitna ay tila isang huling hininga ng kanilang pagkakaibigan, isang malinis at marahas na paghihiwalay na hindi na kailanman mabubuo muli. Itinapon niya ang mga piraso sa basurahan at tinitigan ang kanyang sarili sa salamin. Wala na ang Francesca na mapagmahal. Ang natitira na lamang ay ang Francesca na handang maningil. Eksaktong pagkatapos nito, isang bagong mensahe ang pumasok sa kanyang telepono mula sa numero ni Bianca. Isang huling hirit na tila gustong siguraduhin na wala nang matitirang piraso ng puso kay Francesca. Salamat sa lahat, ate. Pati sa asawa mo, masarap palang lasapin ang tagumpay kapag alam mong galing ito sa iyo. Ang pinakamatamis na higanti ay hindi ang pananakit sa katawan, kundi ang dahan-dahang pagbawi sa lahat ng bagay na nagpapakita ng kanilang kapangyarihan. Ang boses ni Gabriel ay tila isang gabay sa gitna ng kadiliman habang nakatayo siya sa likuran ni Francesca sa loob ng isang high-tech na opisina sa Madrid. Sa harap nila, ang mga monitor ay nagpapakita ng mga numerong mabilis na gumagalaw, mga daloy ng pera, mga stock, at ang mga lihim na transaction ng Valderrama Logistics. Hindi alam ni Doña Amparo na may isang safety net si Francesca na matagal na niyang inihanda, isang offshore account sa Switzerland na bunga ng kanyang mga personal na bonus at investments na hindi kailanman naitala sa kumpanya. Ito ang ating bala, Francesca. Sa halagang ito, kaya nating bilhin ang katahimikan ng mga supplier nila sa Manila, paliwanag ni Gabriel habang itinuturo ang balanse sa screen. Hindi lang katahimikan ang gusto ko, Gabriel. Gusto ko silang magduda sa isa't isa. Doña Amparo values loyalty above all else, pero ang loyalty niya ay nakabase sa takot at pera, sagot ni Francesca. Ang kanyang mga mata na dati ay puno ng pagmamahal ngayon ay nag-aapoy sa determinasyon. Sa utos ni Francesca, isang malaking buke ng puting lilies, ang paboritong bulaklak ng pumanaw na asawa ni Doña Amparo, ang ipinadala sa hotel suite ng matanda. Walang nakalagay na pangalan sa card kundi isang maikling pangungusap. Ang utang ng nakaraan ay kailangang bayaran sa kasalukuyan. Alam ni Francesca na ang mensaheng ito ay magdadala ng takot kay Amparo. Ang puting lilies ay simbolo ng isang lihim na tanging si Amparo at ang kanyang yumaong asawa lamang ang nakakaalam. Ang bawat petals ng bulaklak ay magsisilbing paalala na hindi lahat ng sikreto ay kayang ibaon sa lupa. Samantala, ang mga private investigator na kinuha ni Gabriel ay nagsimulang magpadala ng mga ulat. Sa loob ng isang mamahaling restaurant sa Madrid, nakuhanan ng video si Alejandro at Bianca na nag-aaway.
Ang dahilan pera. Ngayong naka-freeze ang mga pangunahing credit cards dahil sa security breach na ginawa ni Gabriel, nagsisimula nang lumabas ang tunay na kulay ni Bianca. I didn't sign up for this. Alejandro, sabi mo Rey na ako rito sa Madrid. Pero bakit kailangan nating magtipid sa bawat order ng pagkain? Ang marahas na reklamo ni Bianca sa video. Ang kanyang boses ay mataas at puno ng inis. Wait for mom to fix the accounts, Bianca. Huwag kang masyadong demanding, hindi pa tayo nakakauwi ng Manila, ang sagot ni Alejandro. Ang kanyang mukha ay pulang-pula sa galit at pagkapahiya. Pinanood ni Francesca ang video sa kanyang tablet. Sa unang pagkakataon matapos ang ilang araw na pagluha, isang ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi habang nakatingin sa skyline ng Madrid. Hindi ito ang ngiti ng isang biktima, kundi ng isang manunungkit na naghihintay na mahulog ang kanyang huli. Simula pa lang ito, Gabriel. I want them to feel the hunger I felt nung pinalayas nila ako, ang bulong ni Francesca. Itinapat ni Francesca ang kanyang daliri sa screen ng computer. Sa isang mabilis na pagpindot, ang tunog ng pag-click ng mouse ay tila isang hudyat ng pagsisimula ng gulo. Isang file ang matagumpay na naipadala sa email ni Doña Amparo, isang anonymous na video clip, kung saan makikitang may kausap si Bianca na isang lalaki sa likod ng hotel at ang pag-uusap ay tila hindi tungkol sa trabaho, kundi tungkol sa kung paano nila uubusin ang natitirang yaman ng mga Valderrama. Ang pagdududa ay isang lason na mabilis kumalat at ngayong gabi sisiguraduhin ni Francesca na iinumin ito ni Doña Amparo hanggang sa huling patak. Ang kapal ng mukha mong magpakita sa harap ng altar matapos ang lahat ng ginawa mo, Francesca. Hindi ka na nahiya sa Diyos. Ang boses ni Doña Amparo ay umalingaw-ngaw sa loob ng maringal at tahimik na Katedral ng Almudena sa Madrid. Nakaluhod ang matanda sa harap ng imahe ng Birhen, tila isang napakabanal na deboto, ngunit ang kanyang mga mata, nang lumingon kay Francesca, ay puno ng lason at puot. Ang amoy ng insenso sa loob ng katedral ay tila naging mapanghi sa ilong ni Francesca dahil sa presensya ng babaeng nasa harap niya. Dahan-dahang lumapit si Francesca, ang tunog ng kanyang sapatos sa malamig na sahig na bato ay tila isang matatag na martsa. Hindi siya natinag sa talim ng titig ng biyenan. Pinulot ka lang namin sa hirap, Francesca. Ibinigay namin sa iyo ang apelidong Valderrama, binihisan ka namin at itinuring na parang tunay na pamilya. Pero anong isinukli mo? Isang baog na asawang walang ibang ginawa kundi ubusin ang pasensya ng anak ko. Patuloy ni Amparo, ang kanyang boses ay nanginginig sa kunwaring pighati. Wala kang utang na loob. Isang mapait na tawa ang kumawala sa mga labi ni Francesca, isang tunog na tila bumasag sa kabanalan ng silid. Utang na loob, Amparo. Yan ba talaga ang gusto mong pag-usapan sa harap ng Diyos? Lumapit pa siya ng isang hakbang sapat na upang maramdaman ni Amparo ang lamig ng aura ni Francesca. Sino ang nagbayad ng 40 milyong pisong utang ng Valderrama Logistics? Noong halos ilit na ng bangko ang bawat ari-arian ninyo, 10 taon na ang nakalilipas. Sino ang hindi natulog ng ilang buwan para lang isalba ang kumpanyang winasak ng bisyo ng anak mo? Ako, Amparo. Ako ang bumuhay sa inyo. Lapas-tangan ang sigaw ng matanda. Sa silakbo ng galit, itinaas ni Amparo ang kanyang kamay upang sampalin si Francesca, isang galaw na matagal na niyang ginagawa upang pasukuin ang manugang sa kanyang kalooban. Ngunit bago pa man dumampi ang palad ni Amparo sa pisngi ni Francesca, mabilis na nahuli ng huli ang pulso ng matanda. Ang pagkakahawak ni Francesca ay mahigpit, ramdam ang bawat buto sa tuyot na balat ni Amparo. Walang tunog ng sampal na narinig kundi ang mabigat na paghinga ni Amparo sa gulat. Hindi mo na ako masasaktan muli, Amparo. Hindi na ako ang tangang Francesca na yuyuko dahil lang sa takot na mawalan ng pamilya, ang malamig na deklarasyon ni Francesca. Ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatitig ng diretso sa mga mata ng biyenan, walang bakas ng taklot. Dahil ang pamilyang sinasabi mo, ito ang impyernong ako mismo ang nagbayad para maitayo ninyo. Dahan-dahang binitawan ni Francesca ang kamay ni Amparo nang may pandidiritila ba humawak siya sa isang maduming basahan. Maputla ang mukha ng matanda, hindi lang dahil sa galit kundi dahil sa isang bagay na napansin niya sa daliri ni Francesca. Bakit suot mo pa rin ang singsing na iyan? Ang nauutal na tanong ni Amparo, ang kanyang mga mata ay nakapako sa isang antigong singsing na may itim na bato na suot ni Francesca. Napansin ni Francesca ang biglang pagbabago sa emosyon ng biyenan.
Ang singsing na ito ay bigay sa kanya ni Gabriel, isang accessory lamang daw para sa kanilang plano, ngunit ang reaksyon ni Amparo ay tila nakakita ito ng isang multo mula sa nakaraan. Hindi mo ako anak, Amparo. At mula ngayon, simulan mo nang sanayin ang sarili mo sa dilim, ang huling sabi ni Francesca bago tumalikod. Dahil ako na ang iyong Panginoon. Naglakad palabas si Francesca, bawat hakbang ay tila pagtatapon ng isang mabigat na kadena na 15 taon niyang kinaladkad. Sa likuran niya, naiwang nakatayo si Amparo sa gitna ng katedral, nanginginig, at mag-isa habang ang anino ng krus ay tila unti-unting lumalamon sa kanya. Ang lason ay hindi kailangang inumin upang makamatay. Kung minsan sapat na ang mga bulong na dahan-dahang gumagapang sa pandinig ng mga tao, sa loob ng isang eksklusibong group chat ng The Marites sa Madrid at Manila, isang video ang biglang sumulpot na tila isang apoy na mabilis na tumupok sa tuyong damo. Ang kuha ay mula sa madilim na hallway ng hotel noong gabing pinalayas si Francesca. Ngunit sa pagkakataong ito, ang anggulo ng video ay hindi nagpapakita ng isang talunang babae. Kitang-kita ang marangal na tindig ni Francesca, habang ang mga maleta niya ay walang awang ibinabagsak ng mga gwardya sa utos ng isang boses na pamilyar sa lahat, ang boses ni Doña Amparo. Poor Francesca. 15 taon siyang nagsilbi, tapos itatapon lang na parang basura dahil lang sa isang peking report ang mensahe ng isang kilalang socialite na agad sinundan ng libu-libong reactions. Sa loob ng isang marangyang cafe sa Calle de Serrano, nakaupo si Doña Amparo, naghihintay sa kanyang mga dating kaibigan para sa kanilang lingguhang merienda. Ngunit lumipas ang isang oras, ang tanging kasama niya ay ang malamig na tasa ng tsaa at ang mapanuring tingin ng mga taong nasa kabilang mesa. Tuwing may dadaan na pamilyar na mukha, agad silang umiiwas ng tingin o kaya naman ay nagtatakip ng bibig habang bumubulong. Ang katahimikan sa paligid ni Amparo ay mas masakit pa sa isang malakas na sampal. Inilabas niya ang kanyang telepono, sinubukang tawagan ang kanyang mga best friends, ngunit ang bawat tawag ay nauuwi lamang sa voicemail. Walang sumasagot, walang gustong madamay sa bahid ng iskandalong bumabalot sa pangalang Valderrama. Samantala, sa isang eksklusibong golf club sa labas ng Madrid, sinusubukan ni Alejandro na magpanggap na normal ang lahat. Hawak niya ang kanyang golf club, handa na sanang tumira nang mapansin niyang ang kanyang mga kalaro ay lumayo sa kanya at nagpunta sa ibang hole. "Hey guys, akala ko ba laro tayo?" sigaw ni Alejandro, pilit na tinitigasan ng boses. "Sorry Al, may bigla ang meeting kami." Next time na lang, sagot ng isa sa kanila nang hindi man lang tumitingin sa kanyang mga mata. Ang tunog ng kanilang pag-alis, ang mahihinang tawa na tila kinukutya siya, ay nagpatindig ng balahibo ni Alejandro. Sa bawat sulok ng social media, nagsimula ring lumabas ang mga detalye tungkol kay Bianca. Isang anonymous account ang nagpost ng mga lumang litrato ni Bianca noong ito ay nagtatrabaho pa sa isang mumurahing bar malayo sa imahe ng isang corporate assistant na ipinaparating nito. Ang caption ay maikli pero matulis. Ang ahas na nagkunwaring anghel upang makasungkit ng bilyonaryong baog. Ang kahihiyan ay tila isang malapot na putik na dumidikit sa balat ni Amparo at Alejandro, kahit anong kuskus nila ay hindi ito mawala. Habang nangyayari ang lahat ng ito, si Francesca ay nasa loob ng isang limousine kasama si Gabriel. Nakatingin lamang siya sa labas ng bintana, pinapanood ang mga post sa social media na unti-unting sumisira sa kinalakihan niyang pamilya. Isang liwanag mula sa kanyang telepono ang tumama sa kanyang mukha, isang notification ng isang bagong viral video. "Nagsisimula na silang mag-amoy bulok, Gabriel," ang mahinang sabi ni Francesca. Walang bakas ng saya sa kanyang boses, tanging isang malamig na pagtanggap na ang katarungan ay madumi at masakit. Hindi lang sila mabubulok, Francesca. Sila mismo ang lalamon sa sarili nilang dumitugon ni Gabriel habang may iniabot na isang asul na folder. Bumalik si Alejandro sa kanilang hotel room, galit na galit, at halos sipain ang pinto sa tindi ng pagkapahiya. Ngunit bago pa man niya maibuhos ang galit kay Bianca, napatigil siya. Sa ibabaw ng lamesa sa tabi ng kanyang kalahating baso ng whiskey, ay may nakapatong na isang puting envelope. Isang lalaking nakauniporme ng korte ang nakatayo sa tabi ng bintana. Ang tunog ng pagbukas ng envelope ay tila isang kulog sa loob ng tahimik na silid. Binasa ni Alejandro ang unang linya at ang kanyang mukha ay agad nawalan ng kulay. Ito ay isang subpena. Ang kasong isinampa ni Francesca
ay hindi lang tungkol sa annulment. Ito ay tungkol sa malakihang pagnanakaw ng kumpanya at panloloko. Ang bawat salita sa papel ay tila isang kadena na unti-unting pumupulupot sa kanyang leeg. Ang laro ay wala na sa mga bulong ng Marites. Ang laro ay nasa kamay na ng batas. Ang bawat peklat sa aking likuran ay may pangalang Amparo, isang ina na mas pinili ang yaman kaysa sa sarili niyang dugo. Ang boses ni Gabriel ay bumasag sa katahimikan ng madilim na silid kung saan sila kasalukuyang nagpaplano. Nakatayo siya sa harap ng bintana, nakatingin sa malayo habang ang liwanag ng buwan ay tumatama sa kalahati ng kanyang mukha. Sa sandaling iyon, nawala ang imahe ng isang matapang at walang takot na abogado. Ang natira ay isang lalaking puno ng sugat na hindi kailanman naghilom. Dahan-dahang lumapit si Francesca. Naramdaman niya ang bigat ng hangin sa paligid. Gabriel? Anong ibig mong sabihin? Humarap si Gabriel sa kanya. Ang kanyang mga mata na dati ay parang yelo sa lamig ngayon, ay nagbabaga sa nakatagong hinagpis. I am the ghost of the Valderramas past, Francesca. Ang anak na pilit nilang ibinaon sa limot dahil isa akong mantsa sa kanilang perpektong reputasyon. Doña Amparo. She is my biological mother. Tila huminto ang mundo ni Francesca. Ang bawat piraso ng puzzle ay yun-unting nabuo sa kanyang isipan ang galit ni Gabriel, ang kanyang pamilyar na kaalaman sa bawat sulok ng buhay ng mga Valderrama, at ang singsing na nagpatahimik kay Amparo sa cathedral. 12 taong gulang lang ako noon. Patuloy ni Gabriel ang kanyang boses, ay tila isang bulong mula sa isang madilim na gunita. Ipinatapon niya ako sa isang malayong probinsya sa Pilipinas, ibinigay sa mga taong hindi ko kilala, at binayaran ng aking pananahimik. Sabi niya kung magpapakita pa ako muli sisiguraduhin niyang mawawala ang lahat sa akin. I grew up as a secret, Francesca, a sin that she wanted to erase. Naramdaman ni Francesca ang paninikip ng kanyang sariling dibdib. Naalala niya ang sarili niyang karanasan kung paano siya itinapon ng pamilyang pinaglingkuran niya ng 15 taon. Ang sakit ni Gabriel ay hindi malayo sa sakit na nararamdaman niya. Pareho silang ginamit binaliwala at itinuring na basura matapos pakinabangan ng kanilang katauhan. Hindi nakapagsalita si Francesca. Sa halip dahan-dahan niyang iniabot ang kanyang kamay at hinawakan ang malamig na kamay ni Gabriel. Isang simpleng haplos, isang tahimik na pangako na sa mundong ito ng mga traidor, may dalawang kaluluwang nagkakaintindihan. Ang init ng palad ni Francesca ay tila isang gamot na dahan-dahang nagpapakalma sa nanginginig na kalamnan ng lalaki. Hindi ka na mag-isa, Gabriel. Ang mahinang sabi ni Francesca. Ang bawat salita ay may dalang bigat ng katotohanan. Gagamitin natin ang bawat sakit na ibinigay nila upang itayo ang katarungang matagal na nilang ipinagkait sa atin. Isang matagal na katahimikan ang namayani sa pagitan nila isang sandali, kung saan ang tanging maririnig ay ang sabay na tibok ng kanilang mga puso sa gitna ng kapayapaan ng gabi. Ngunit ang katahimikan ay agad na naputol nang may inilabas si Gabriel mula sa loob ng kanyang jacket. Isang lumang dokumento, naninilaw na ang papel, at may selyo ng isang kilalang law firm mula sa nakaraang 30 taon. Ito ang dahilan kung bakit kailangan nating bilisan. Ang pagkilos Francesca ani Gabriel habang inilalatag ang papel sa ibabaw ng lamesa. Ito ang orihinal na last will and testament ng yumaong Don Roberto Valderrama, ang ama ni Alejandro. At ayon dito may isang lihim na kondisyon na hindi kailanman ipinaalam ni Amparo sa kanyang anak. Nanliit ang mga mata ni Francesca habang binabasa ang mga nakasulat sa dokumento. Ang bawat letra ay tila isang bomba na handang sumabog at bumago sa tadhana ng lahat. Kung malalaman ito ni Alejandro, magugunaw ang mundo niya, ang bulong ni Francesca. Ang ganda ng mga bituin sa Madrid, diba? Pero nakakalungkot isipin na kahit ang pinakamatingkad na bituin ay nawawalan ng ningning kapag nalaman ng lahat na gawa lamang ito sa plastic. Ang boses ni Francesca ay tila isang malamig na hanging umihip sa loob ng tahimik at marangyang restroom ng isang pribadong ospital sa Madrid. Nakatayo si Bianca sa harap ng salamin abala sa pag-aayos ng kanyang lipstick nang makita niya ang refleksyon ni Francesca sa pintuan. Ang kanyang kamay ay bahagyang natigilan ngunit agad din siyang bumalik sa kanyang mapagmalaking anyo. Ate, anong ginagawa mo rito? Are you stalking me? Gusto mo bang makita kung gaano kalusog ang baby namin ni Alejandro? Ang mapang-asar na tanong ni Bianca habang hinihimas ang kanyang tiyan
na tila ba may buhay sa loob nito. Dahan-dahang lumapit si Francesca. Ang bawat hakbang niya ay may dalang bigat na tila isang hudyat ng bagyo. Hindi siya sumagot agad. Sa halip, kinuha niya ang kanyang tablet mula sa kanyang bag at iniharap ito kay Bianca. "I'm not here for your health, Bianca. I'm here for your expiration date," ang malamig na sagot ni Francesca. Sa screen ng tablet makikita ang isang serya ng mga bank transactions. Ang account mo sa Manila. Tuyo na, di ba, ang perang ipinangako sa iyo ni Amparo ay hindi na dumarating dahil lahat ng assets nila ay nasa ilalim na ng investigasyon. Sabihin mo sa akin hanggang kailan mo kayang panindigan ang marangyang buhay na ito kung wala ka ng pambayad sa hotel. Namutla si Bianca ngunit pilit pa rin siyang tumawa. "Pera lang yan, ate. Ang mahalaga, hawak ko ang puso ni Alejandro. Hawak ko ang tagapagmana ng mga Valderrama." Tagapagmana, isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Francesca. Inilipat niya ang slide sa tablet. Lumabas ang isang larawan ng ultrasound, ang mismong larawan na ipinost ni Bianca sa kanyang social media. Sa tabi nito ay isang search result mula sa isang website ng mga stock photos noong taong 2019. Ang galing mo palang mag-search sa internet, Bianca. Akala mo ba lahat ay maloloko mo sa isang pirasong papel na galing sa Google? Ang katahimikan sa loob ng restroom ay naging kasing bigat ng tingga. Ang mapagmalaking anyo ni Bianca ay unti-unting naglaho, pinalitan ng isang mukhang puno ng takot at pagngangalit. Ang kanyang mga mata ay nanliit habang ang kanyang mga kuko ay mahigpit na humawak sa gilid ng sink. So what, kahit malaman ni Alejandro huli na ang lahat ang bulyaw ni Bianca, ang kanyang boses ay hindi na anghel, kundi isang demonya. "Gusto mo bang malaman ang totoo? Ginagamit ko lang si Alejandro. Sino ba namang tanga ang magmamahal sa isang lalaking walang sariling panindigan at sunod-sunuran sa kanyang ina? I need the money, Francesca. I need the lifestyle. At ikaw ang nagturo sa akin na kunin ang lahat ng gusto ko. 'Di ba?" Naramdaman ni Francesca ang hapdi sa kanyang puso. Hindi dahil sa asawa kundi dahil sa katotohanang ang batang tinulungan niya ay naging ganito katuso. Ngunit sa halip na umiyak, tinitigan niya ng diretso si Bianca. Ang kanyang tingin ay tila isang matalim na kutsilyo na humihiwa sa bawat kasinungalingan ng dalaga. "Hindi kita tinuruang magnakaw, Bianca. Tinuruan kitang tumayo sa sarili mong mga paa, pero pinili mong gumapang sa putikan," ang huling sabi ni Francesca. Inilapit niya ang kanyang mukha sa tainga ni Bianca at bumulong ng napakababa. "Anong gagawin ni Alejandro kapag nalaman niyang hindi niya anak ang dinadala mo at wala ka na ring silbi sa kanya?" Binitawan ni Francesca ang tablet sa counter at tumalikod. Sa likuran niya, narinig niya ang marahas na pagkilos ni Bianca, ang tunog ng mekanismo ng banyo na humihila sa tubig, tila ba sinusubukang linisin ang lahat ng dumi na lumabas sa kanyang bibig, ngunit huli na ang lahat. Ang lason ay kumalat na at ang katarungan ay dahan-dahan nang kumakatok sa pintuan. Sa loob ng head office ng Valderrama Logistics sa Manila, ang hangin ay naging kasing bigat ng bakal. Ang bawat cubicle na dati ay puno ng ingay ng mga keyboard at usapan ng mga empleyado ay biglang binalot ng isang nakabibinging katahimikan. Sang katahimikan na nagbabadya ng isang malaking pagguho. "I'm sorry, sir, pero ito na ang aking huling araw. My resignation is effective," immediately saad ng operations manager habang inilalapag ang isang puting envelope sa mesa ni Alejandro. Hindi lang isa, hindi dalawa, kundi halos lahat ng mga department heads na naging pundasyon ng kumpanya sa loob ng isang dekada ay nakatayo sa harap ng kanyang opisina. Ang kanilang mga mukha ay walang emosyon, ngunit ang kanilang mga mata ay nagpapakita ng isang matibay na katapatan sa taong wala sa silid na iyon, si Francesca. "What is this? Anong ibig sabihin nito?" Ang bulyaw ni Alejandro, ang kanyang boses ay nanginginig sa halo-halong galit at takot. "You can't just leave, may mga kontrata tayong kailangang tapusin. May mga barkong kailangang umalis. Ang mga kontrata ay sa ilalim ng pangalan ni Madam Francesca, sir. At ang mga kliyente, sila na mismo ang tumatawag para kanselahin ang lahat," ang huling sagot ng manager bago ito tumalikod at lumabas ng pinto kasunod ang iba pang mga empleyado. Naiwan si Alejandro sa gitna ng kanyang malawak na opisina. Ang bawat sulok nito ay tila lumiliit at sumasakal sa kanya. Ang tunog ng mga teleponong sabay-sabay na tumutunog sa labas ay tila isang koro ng mga nagrereklamong kliyente at nagagalit na mga investors. Ang bawat ring ay isang paalala na ang imperyong minana niya
ay unti-unti nang nagiging abo. Sa Madrid, sa loob ng isang tahimik na silid, nakaupo si Francesca habang hawak ang kanyang tablet. Isang notification ang pumasok, isang listahan ng mga pangalan ng mga empleyadong nagbitiw sa tungkulin bilang tanda ng suporta sa kanya. Naramdaman niya ang isang mainit na bugso ng emosyon sa kanyang dibdib. Hindi ito ang saya ng paghihiganti, kundi ang ginhawa ng malaman na sa kabila ng lahat ng panloloko ni na Amparo, may mga tao pa ring naniwala sa kanyang integridad. They chose you, Francesca. Not because of the name Valderrama, but because of you, ang mahinang sabi ni Gabriel habang nakatayo sa likuran niya. Ang kanyang kamay ay bahagyang nakapatong sa sandalan ng upuan ni Francesca. It's a gamble, Gabriel. I'm destroying the house I built just to make sure the termites inside have nowhere to hide. Tugon ni Francesca. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa monitor kung saan makikita ang stock market index ng Valderrama Logistics. Ang pulang linya sa screen ay mabilis na bumababa, tila isang talo na nahuhulog sa bangin. Sa bawat minutong lumilipas, milyon-milyong piso ang naglalaho sa halaga ng kumpanya. Ang bawat pagbagsak ay isang suntok sa yabang ni Doña Amparo at sa katayuan ni Alejandro. Biglang bumukas ang pinto ng main office sa Manila. Hindi mga empleyado ang pumasok, kundi mga lalaking nakasuot ng barong at may hawak na mga dokumento mula sa Bureau of Internal Revenue at Securities and Exchange Commission. Ang tunog ng pagbukas ng mga file cabinet at ang pag-scan ng mga dokumento ay tila mga huling tibok ng puso ng isang naghihingalong higante. We have an order to conduct an immediate audit, Mr. Valderrama. May mga report ng malakihang diversion of funds at tax evasion sa ad ng lead investigator. Napaatras si Alejandro hanggang sa tumama ang kanyang likod sa malamig na salamin ng kanyang bintana. Ang kanyang paningin ay nagdilim habang pinapanood ang mga investigator na kinukuha ang kanyang computer. Sa gitna ng kaguluhan, isang huling tingin ang ibinigay niya sa stock monitor sa pader. Ang numero ay tuluyan ng huminto sa zero. Ang Valderrama Logistics, ang kumpanyang akala nila ay kailanman ay hindi matitibag, ay opisyal nang naging isang walang halagang papel sa gitna ng isang malaking krisis. Ang patuloy na tunog ng mga telepono sa background na tila mga sigaw ng mga taong nawalan ng pag-asa ay nagsilbing huling musika sa pagbagsak ng korona ng mga Valderrama. Wala na, paanong naging wala na? Ibalik niyo sa akin ang access ng card ko. Hindi niyo ba alam kung sino ang kinakausap niyo? Ang boses ni Alejandro ay pumapaos na sa tindi ng galit at takot habang nakatayo siya sa harap ng front desk ng hotel sa Madrid. Ang kanyang mukha na dati ay makinis at mapagmataas ay punong-puno na ngayon ng pawis at guhit ng pagkatalo. Sa tabi niya, si Doña Amparo ay nakaupo sa isang silya, sa lobby mahigpit na nakahawak sa kanyang designer bag, na tila ba ito na lamang ang tanging bagay na nag-uugnay sa kanyang dating buhay. I'm sorry, Mr. Valderrama. Your corporate account has been flagged for investigation and all associated personal cards are now restricted. We cannot allow you to stay another hour without a valid payment, ang malamig na sagot ng hotel manager. Ang bawat salita nito ay tila isang hatol ng kamatayan sa kanilang reputasyon. Hindi nagtagal, ang marahas na tunog ng mga maleta na inilalapag sa labas ng hotel ay umalingaw-ngaw sa tahimik na kalsada. Ang mga gwardya ay walang pakundangang itinulak ang kanilang mga gamit palabas. Si Bianca na kanina patahimik at namumutla ay halos hindi makatingin sa mga tao. Ang bawat mata ng mga turista at lokal na dumadaan ay tila mga hukom na tumitingin sa kanilang kahihiyan. Alejandro, gawin mo ang paraan. Hindi pwedeng dito tayo matulog sa kalsada. Ako ang matriarka ng mga Valderrama. Ang paghihisterya ni Amparo, ang kanyang boses, ay nanginginig sa ginaw at gutom. Naglakad sila sa kalsada ng Madrid, hila-hila, ang kanilang mga mamahaling maleta, na tila ba ito ay mga pabigat sa kanilang leeg. Tumigil sila sa isang bench sa isang parke, malayo sa karangyaan ng hotel. Si Amparo, na dati ay hindi uupo kung hindi sa malambot na sofa, ay napilitang ilapag ang kanyang katawan sa matigas at malamig na kahoy ng bench. Ang hangin ng Madrid ay tila nanunuot sa kanilang mga buto, isang paalala na sa bansang ito, sila ay wala kundi mga estrangherong walang pera. Sa di kalayuan, isang makintab na itim na limousine ang dahan-dahang huminto. Ang tunog ng pag-ikot ng mga gulong sa semento ay tila isang maringal na musika sa gitna ng kanilang paghihirap. Bumaba ang bintana sa likuran
at doon ay sumilip ang mukha ni Francesca. Ang kanyang balat ay makinang, ang kanyang mga mata ay kalmado, at ang kanyang ayos ay tila isang reynang kapapanalo pa lamang sa isang digmaan. Sa tabi niya ay nakaupo si Gabriel, ang kanyang presensya ay tila isang pader ng proteksyon sa paligid ng babae. "You look hungry," Amparo ang mahinang sabi ni Francesca, ang kanyang boses ay tila isang bulong ng hangin. Inabot niya mula sa bintana ang isang piraso ng tinapay. Ang tinapay na binili niya sa kalsada noong gabing pinalayas siya. "Sabi mo noon, ang mga walang pakinabang ay dapat itapon. Ngayon sabihin mo sa akin, sino sa ating dalawa ang basura?" Bumagsak ang balikat ni Amparo. Ang kanyang mga mata ay napuno ng luha ng galit at pait, ngunit ang gutom ay mas matimbang. Bago pa man siya makasagot, isang mabilis na liwanag mula sa asul at pulang ilaw ng pulisya ang tumama sa kanilang mga mukha. Ang tunog ng sirena ng pulisya na papalapit ay tila isang huling hudyat ng kanilang pagbagsak. 2 pulis ang bumaba mula sa sasakyan at diretsong lumapit kay Alejandro. "Mr. Alejandro Valderrama, you are under arrest for international financial fraud and embezzlement. You need to come with us," saad ng opisyal sa wikang Ingles. Ang tunog ng metal na posas na komandado sa mga pulso ni Alejandro ay tila isang malakas na dagundong sa pandinig ni Amparo. Napasigaw ang matanda, pilit na humahawak sa braso ng kanyang anak, ngunit marahas siyang inilayo ng mga pulis. Pinanood ni Francesca ang eksena mula sa loob ng sasakyan. Walang emosyon ang kanyang mukha, ngunit sa loob niya ang bawat sugat na ibinigay nila sa kanya sa loob ng 15 taon ay dahan-dahan nang nagsasara. Habang umaandar palayo ang limusin, naiwan si Bianca na nakatayo sa tabi ng kalsada, pilit na itinatago ang kanyang mukha, habang si Amparo ay naiwang mag-isa sa bench, yakap ang kanyang sarili, habang ang malamig na gabi ng Madrid ay tila unti-unting lumalamon sa kanyang huling pag-asa. Ang bawat hakbang ni Francesca sa malamig na sahig ng Ninoy Aquino International Airport ay tila isang deklarasyon ng digmaan na nagtapos na. Wala na ang basang terno at ang nanginginig na mga kamay sa Madrid. Ngayon suot niya ang isang puting-puting power suit na tila sumisimbolo sa kanyang muling pagsilang mula sa abo. Ang kanyang mga mata ay natatakpan ng malalaking itim na sunglasses, ngunit ang bawat galaw niya ay nagpapakita ng isang awtoridad na hindi kayang bilhin ng kahit anong yaman. Sa labas ng arrival gate, ang kislap ng mga camera at ang ingay ng mga reporter ay tila isang koro ng mga gutom na hayop. Ang balita tungkol sa pagbagsak ng mga Valderrama sa Spain at ang pagkakaaresto kay Alejandro ay ang pinakamalaking iskandalo sa bansa. "Ma'am Francesca, kumusta po ang pakiramdam na makabalik sa Pilipinas?" sigaw ng isang reporter habang itinatapat ang mikropono. "Totoo po bang bangkarote na ang Valderrama Logistics? Ano po ang plano ninyo ngayon?" Tumigil si Francesca, dahan-dahan niyang ibinaba ang kanyang salamin upang ipakita ang kanyang mga mata, malamig, matapang at walang bakas ng pag-aalinlangan. Ang Valderrama Logistics ay bahagi na ng nakaraan. Ang kanyang boses ay malinaw at umalingaw-ngaw sa buong paligid. "Ngayon nandito ako para ipakilala ang FV Independent. Isang bagong simula kung saan ang katapatan at integridad ang pundasyon, hindi ang pangalan o dugong nagnanakaw ng dangal ng iba." Hindi nagtagal, ang eksena ay lumipat sa loob ng isang masikip at formal na silid ng hukuman. Ang tunog ng bentilador sa kisame ay tila isang mabagal na tibok ng puso sa gitna ng tensyon. Sa isang panig nakaupo si Alejandro, nakasuot ng dilaw na terno ng bilanggo, ang kanyang balbas ay tumubo na at ang kanyang mga mata ay wala ng ningning. Sa tabi niya si Bianca ay nakayuko, pilit na itinatago ang kanyang mukha mula sa mga camera. Tinatawag ang saksi, si Bianca Dizon, saad ng court officer. Ang tunog ng sapatos ni Bianca habang naglalakad patungo sa witness stand ay tila isang mahinang kalantog ng mga kadena. Nang magtama ang paningin nila ni Francesca, agad na umiwas ang dalaga. Ang bawat tanong ng prosecutor ay tila isang latigo na humahampas sa kanyang mga kasinungalingan. "Isang simpleng tanong, Miss Dizon." Panimula ng abogado ni Francesca. Ang boses ay kalmado pero nakamamatay. "Ang ultrasound report na ipinakita mo sa Madrid, maaari mo bang kumpirmahin sa harap ng korte kung ito ay tunay o isang palsipikadong dokumento?" Ang katahimikan sa loob ng korte ay naging kasing bigat ng semento. Ang tanging maririnig ay ang mabilis na paghinga ni Bianca. Sa huli, ang kanyang boses ay lumabas na parang isang basag na plaka. Hindi po iyon tunay."
Wala po akong anak na dinadala. Isang malakas na bulungan ang sumabog sa loob ng silid. Si Alejandro ay napasandal sa kanyang upuan. Ang kanyang mukha ay puno ng pait at kawalan ng pag-asa. Ang huling baraha na pinanghawakan niya, ang tagapagmanang akala niya, ay magliligtas sa kanya, ay isa lamang palang malaking panloloko. Dahan-dahang tumayo ang hukom. Ang tunog ng pag-aayos ng kanyang mga papel ay tila isang hudyat ng katapusan. Inabot niya ang isang asul na envelope sa clerk of court at ang bawat salitang binasa nito ay tila isang pako na ibinabaon sa kabaong ng mga Valderrama. Sa kasong plunder, concubinage at falsification of documents, ang korte ay naghahatol ng guilty sa mga nasasakdal na sina Alejandro Valderrama at Bianca Dizon. Ang marahas na tunog ng pagpukpok ng gavel sa lamesa ng hukom ay tila isang malakas na kulog na nagtapos sa 15 taon ng paghihirap ni Francesca. Walang sigaw ng tuwa, walang palakpakan. Tanging ang malalim na buntong hininga ni Francesca ang maririnig, habang inalalayan ng mga pulis sina Alejandro at Bianca. Palabas dahan-dahang naglakad si Francesca, patungo sa pintuan ng korte. Pagdating niya sa labas, huminto siya sa tuktok ng mga hagdanan. Ang sikat ng araw sa Manila ay tumama sa kanyang mukha. Hinubad niya ang kanyang manipis na belo, hinayaan itong tangay ng hangin palayo, tila ba kasabay nito ang paglipad ng bawat sakit at pait ng kanyang nakaraan. Hawak niya ang asul na envelope na ibinigay ng judge, isang dokumento na hindi lamang naglalaman ng hatol, kundi ang susi sa isang bagay na matagal na niyang kinalimutan, ang kanyang sariling kalayaan. Hindi lahat ng corona ay gawa sa ginto. Ang iba ay gawa sa tinik na pilit mong isinusuot kahit dumudugo na ang iyong ulo. Sa loob ng malawak at tila bakanting opisina ng Valderrama Logistics, nakaupo si Gabriel Soler sa swivel chair na dating pagmamay-ari ni Alejandro. Ang silid ay puno ng amoy ng alikabok at mga lumang papel, isang malungkot na paalala ng isang imperyong gumuho. Sa labas ng bintana makikita ang mga trabahador na dahan-dahang binabakbak ang dambuhalang karatula ng pangalang Valderrama mula sa tuktok ng gusali. Ang tunog ng pagkayod ng bakal sa semento ay tila isang mabagal na pagluluksa. Pumasok si Francesca, ang kanyang mga hakbang ay banayad, ngunit may bigat ng isang babaeng alam na ang kanyang halaga. Tumayo si Gabriel, ang kanyang muka ay hindi kakitaan ng tagumpay, kundi ng isang pagod na tila nagmula sa maraming taon ng pagtago sa dilim. Hawak ko na ang kumpanya, Francesca, panimula ni Gabriel, ang kanyang boses ay malalim at seryoso. The board has officially recognized me as the rightful heir. Lahat ng assets, lahat ng mga natitirang kontrata, sa akin na. Congratulations, Gabriel. Nakuha mo na ang hustisyang hinintay mo, sagot ni Francesca, habang pinagmamasdan ang silid na naging kulungan niya sa loob ng 15 taon. Hindi ko ito magagawa kung wala ka, ani, Gabriel. Inilapag niya ang isang makapal na kontrata sa ibabaw ng lamesa. Gusto kong bumalik ka rito, hindi bilang CFO kundi bilang CEO. Ang Valderrama Logistics ay kailangan ng isang reynang marunong magpatakbo ng negosyo ng may puso. Sa'yo ang upuang ito, Francesca. Tinitigan ni Francesca ang upuan. Naalala niya ang bawat gabing inubos niya rito para lang isalba ang pamilyang itinapon din siya sa huli. Dahan-dahan siyang umiling, isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi, hindi ng pait kundi ng kapayapaan. Salamat, Gabriel, pero ang upuang iyan ay masyadong maraming alaala ng panloloko at sakit. Ayokong magtayo ng bago sa ibabaw ng isang pundasyong nabubulok. I want my own name, Gabriel. I want FV Independent to be known because of my hard work, not because of a name that tried to destroy me. Napatitig si Gabriel, sa kanya may halong paghanga at panghihinayang. I expected you to say that. Masyado ka ng malakas para manatili sa anino ng nakaraan. Kinuha ni Gabriel ang isang itim na envelope mula sa kanyang drawer at iniabot ito kay Francesca. Kung ganoon tanggapin mo ito, hindi ito limos kundi ang kabayaran sa bawat sentimong ninakaw ni na Alejandro sa iyo. I've liquidated my shares in some of the Valderrama properties. Gamitin mo ito para palaguin ang kumpanya mo. Consider it a debt of gratitude from a ghost you helped bring back to life. Bago pa man makasagot si Francesca, narinig nila ang mabilis na pagpasok ng isang security guard. Ang tunog ng mabilis na paghinga nito ay nagpahiwatig ng isang hindi inaasahang balita. Sir, Madam, balita mula sa welfare home kung saan dinala si Doña Amparo. Tumakas po si Bianca kaninang madaling araw. Ninakaw niya ang huling set ng mga alahas na itinago ng matanda sa ilalim ng kanyang higaan.
Hindi na nila mahabol, tila may sasakyang naghihintay sa kanya sa labas. Nabalot ng katahimikan ang silid. Si Bianca, ang ahas na hanggang sa huli ay nagpakita ng kanyang tunay na kulay, ay nagnakaw pa sa taong naging kasabwat niya sa kasamaan. Hayaan mo siya, Gabriel, ang mahinang sabi ni Francesca. Ang kanyang tingin ay bumalik sa bintana, kung saan tuluyan nang natanggal ang unang letra ng pangalang Valderrama. Ang taong tumatakas dala ang nakaw na yaman ay kailanman ay hindi makakahanap ng kapayapaan. Ang karma niya ay ang takot na baka isang araw may gumawa rin sa kanya ng ginawa niya sa akin. Humarap si Gabriel sa kanya, bitbit ang kanyang sariling maleta. Aalis na rin ako, Francesca. Madrid is calling me back. May mga sugat doon na kailangan ko ring tahiin ng mag-isa. Pero tandaan mo, isang tawag mo lang, nandito ako. Naglakad sila palabas ng gusali ng sabay. Sa parking lot, bago sumakay si Gabriel sa kanyang sasakyan, kinuha niya ang kamay ni Francesca at dahan-dahang hinalikan ang likod nito, isang tahimik na pamamaalam ng dalawang sundalong nagkasama sa isang madugong labanan. Habang pinapanood ni Francesca ang sasakyan ni Gabriel, na unti-unting nawawala sa trapiko ng Manila, narinig niya ang tunog ng isang eroplano sa himpapawid. Ang tunog na iyon ay tila isang hudyat, na ang lahat ng bumagsak ay may pagkakataon pang lumipad muli sa ibang direksyon sa mas malinis na langit. Ang bawat patak ng ulan na minsang dumanak sa kanyang mukha sa Madrid ay tila naging mga hiyas ng tagumpay sa ilalim ng mainit na sikat ng araw sa Bonifacio Global City. Nakatayo si Francesca sa harap ng dambuhalang salamin ng kanyang bagong opisina, ang penthouse ng FV Independent. Ang silid ay puno ng amoy ng bagong leather, sariwang bulaklak, at ang hindi maipaliwanag na bango ng kalayaan. Wala na ang mga mabibigat na kurtina ng opisina ng mga Valderrama. Pinalitan ito ng mga malalawak na bintana, kung saan ang buong Maynila ay tila nakaluhod sa kanyang mga paa. Hinarap niya ang kanyang refleksyon. Ang babaeng nakatingin sa kanya ay hindi na ang tuyong puno na hinamak ni Doña Amparo. Ang kanyang balat ay may ningning ng isang taong nahanap na ang kapayapaan, at ang kanyang mga mata ay may lalim na tanging ang mga nakalampas lamang sa impyerno ang nagtataglay. Ma'am, nandito na po ang mga bagong partners mula sa Logistics Union. Gusto po nilang personal na magpasalamat sa inyo. Ang boses ng kanyang sekretarya ay puno ng paggalang. Pumasok ang isang grupo ng mga lalaki at babae, ang mga dating empleyado na sumama sa kanya sa hirap at gininhawa. Sa kanilang mga mukha, nakita ni Francesca ang bunga ng kanyang paninindigan. Hindi na sila mga trabahador na natatakot sa bawat galaw. Sila ay mga katuwang na ngayon sa isang imperyong itinayo sa itaas ng integridad. Salamat, Madam Francesca. Dahil sa inyo nalaman namin na ang katapatan ay may premyo rin pala sa ad ng isa sa mga department heads. Ang boses nito ay nanginginig sa pasasalamat. Hindi sa akin ang pasasalamat na yan, tugon ni Francesca, ang kanyang boses ay malambot ngunit matatag. Iniligtas ninyo ang inyong sarili nang piliin ninyong lumakad sa tama. Welcome to our new home. Matapos ang pulong, naupo si Francesca at kinuha ang kanyang tablet. Isang mabilis na balita ang lumabas sa screen, isang report tungkol sa kalagayan ng mga welfare homes sa bansa. Doon sa isang sulok ng balita ay isang maikling clip ng isang matandang babaeng nakaupo sa isang silya tulala at mag-isa. Si Doña Amparo. Ang dambuhalang matriarka ng mga Valderrama ay mukhang maliit tuyot at tila isang anino na lamang ng kanyang dating katayuan. Wala ng mga alahas, wala ng mga alalay, at wala ng mga the Martes na nakikinig sa kanyang bawat salita. Ang tanging kasama niya ay ang kanyang sariling mga alaala ng kasamaan. Naramdaman ni Francesca ang isang kurot sa kanyang puso, ngunit hindi ito awa. Ito ay ang pagkilala sa katarungan. Sa mundong ito, ang bawat salitang binitawan mo ay babalik sa iyo, at ang bawat luhang idinulot mo ay itatala ng tadhana. Dahan-dahang tumayo si Francesca at naglakad patungo sa balkonahe. Ang hangin ng hapon ay humahalik sa kanyang mga pisngi. Tila ba ipinapaalala nito na siya ay buhay, siya ay buo, at siya ay malaya. Ang tunog ng mga busina sa ibaba ay tila isang malalayong himig ng isang lungsod na hindi natutulog, isang lungsod na ngayon ay saksi sa kanyang tagumpay. Huminga siya ng malalim, ang kanyang dibdib ay lumalawak sa bawat pasok ng hangin. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, walang bigat, walang kaba at walang takot. Biglang tumunog ang kanyang personal na telepono sa ibabaw ng lamesa. Ang tunog nito ay tila isang hudyat ng isang bagong kabanata.
Kinuha niya ito at tiningnan ang screen. Isang international na numero. Hello ang mahinang sagot ni Francesca. Ang sabi ko sa iyo, Francesca, isang tawag mo lang nandito ako. Pero tila nakalimutan mo nang tumawag sa sobrang busy mo bilang reyna ng BGC. Ang boses ni Gabriel, ang tunog ng kanyang mahinang tawa sa kabilang linya, ay tila isang kuryenteng gumuhit sa sistema ni Francesca. Isang ngiti ang hindi mapigilang sumilay sa kanyang mga labi, isang ngiti na hindi tungkol sa negosyo, kundi tungkol sa isang bagay na matagal na niyang ipinagkait sa kanyang sarili. Gabriel, hindi mo ba alam na ang mga reyna ay kailangang puntahan? Hindi tinatawagan ang biro ni Francesca. Ang kanyang boses ay may dalang kakaibang lambing. Kung ganoon tingnan mo ang itim na sasakyan sa tapat ng lobby mo, Francesca. I think the ghost is back and he's not leaving without a queen this time. Ang tibok ng puso ni Francesca ay biglang bumilis, ang bawat pintig ay tila isang pangako ng isang bagong bukas. Isang pagkakataon para sa isang pag-ibig na hindi nakabase sa utang na loob, kundi sa tunay na pagkilala sa isa't isa. Tumalikod siya mula sa balkonahe. Ang bawat hakbang niya patungo sa pintuan ay puno ng pananabik. Ang nakaraan ay tapos na, ang abo ay naglaho na sa hangin, at sa harap niya ang isang bagong mundo ay naghihintay na mabigyang kulay. Malamig ang simoy ng hangin sa Manila Memorial Park. Dala ang bango ng mga sariwang sampagita na inialay ni Francesca sa puntod ng kanyang mga magulang. Sa gitna ng katahimikan ng sementeryo, ang tanging maririnig ay ang banayad na paghampas ng hangin sa mga dahon ng puno, tila isang mahinahong bulong ng pagsang-ayon mula sa kabilang buhay. Dahan-dahang hinaplos ni Francesca ang malamig na marmol ng lapida. Sa pagkakataong ito, wala nang luha ng pait sa kanyang mga mata. Tinupad niya ang kanyang pangako. Binalikan niya ang kanyang pinagmulan ng may dangal. Inay Itay. Tapos na po ang kanyang mahinang sabi, ang boses ay puno ng kapayapaan. Pinatawad ko na ang sarili ko. Pinatawad ko na ang batang Francesca na nanatili sa dilim dahil lang sa takot na mag-isa. Hindi ko na kailangang magbayad ng utang na loob sa mga taong kinuha ang lahat sa akin. Malaya na ako. Ang pagpapatawad ni Francesca ay hindi para kina Amparo o Alejandro. Ito ay isang regalo para sa kanyang sariling kaluluwa, ang pagbitiw sa bigat ng galit upang magkaroon ng puwang para sa bagong pag-asa. Alam niyang si Alejandro ay dahan-dahang nabubulok sa likod ng rehas, habang si Bianca ay habambuhay na tatakbo mula sa sarili niyang mga anino. Si Doña Amparo naman ay naiwang bilanggo ng isang katahimikang mas masakit pa sa anumang ingay ng panunumbat. Pagbalik niya sa Bonifacio Global City, ang kanyang kumpanya, ang FV Independent, ay nagsisilbing isang buhay na patotoo, na ang tagumpay ay mas matamis kung ito ay itinayo sa katotohanan. Ang kanyang mga empleyado ay hindi na lamang mga trabahador. Sila ang naging tunay niyang pamilya, isang pamilyang hindi nabubuo sa dugo, kundi sa respeto at pagmamahalan. Sa isang tahimik na sulok ng isang parke, nakita niya si Gabriel na naghihintay. Walang mga magarbo at kumukutitap na dekorasyon, walang mga saksi mula sa alta sosyedad. Tanging ang dalawang kaluluwang nagmula sa abo ang nagtagpo sa gitna ng liwanag. Handa ka na ba, tanong ni Gabriel, ang kanyang titig ay puno ng init na matagal nang hinanap ni Francesca. Handa na akong magsimula muli, Gabriel. Pero sa pagkakataong ito, ako na ang susulat ng sarili kong kwento, sagot ni Francesca. Isang simpleng tango ang ibinigay ni Gabriel bago sila dahan-dahang naglakad, nang magkasabay, hindi bilang magkasintahan na nagmamadali, kundi bilang dalawang tao na natutong maghilom ng magkasama. Ang bawat hakbang nila sa semento ay may dalang katiyakan na ang bukas ay hindi na isang banta, kundi isang magandang pangako. Ang mahalagang aral na iniwan ni Francesca sa mundo ay malinaw. Ang halaga ng isang babae ay hindi nasusukat sa kanyang kakayahang magsilbi o magbigay ng tagapagmana. Ang tunay na kapangyarihan ay nasa lakas ng kanyang loob na tumayo mula sa pagkawasak, itapon ang korona ng mga mapang-api at maglakad patungo sa sarili niyang liwanag. Ang huling sikat ng araw ay dahan-dahang naglaho sa abot tanaw, iniwan ang langit na may kulay ng ginto at lila, isang maringal na pagtatapos sa isang mahabang gabi at isang magandang simula para sa reynang nagmula sa abo. Ang bawat hakbang ni Francesca patungo sa bagong liwanag ng Maynila ay isang paalala na ang bawat gabi, gaano man kadilim at kalamig,
ay natatapos din sa isang maringal na umaga, kung saan tayo na ang may hawak ng sarili nating tadhana. Mga mahal kong tagapakinig mula sa kaibuturan ng aking puso, maraming salamat sa inyong matiyagang pagsama sa akin hanggang sa huling yugto ng paglalakbay na ito. Habang isinusulat ko ang mga tagpong iyon sa Madrid, noong tinawag si Francesca na isang tuyong puno sa harap ng lahat, naramdaman ko ang matinding hapdi at galit na tila ba ako mismo ang nakatayo sa entabladong iyon. Ang bawat salita sa kwentong ito ay hindi lamang bunga ng imahinasyon, kundi isang pagpupugay sa mga totoong kababaihan sa ating paligid na patuloy na lumalaban sa gitna ng kawalang katarungan. Ang ating buhay ay parang isang mahalagang kontrata sa negosyo. Madalas ay hinahayaan nating iba ang pumirma at magtakda ng ating halaga sa loob ng maraming taon, ngunit tulad ng ginawa ni Francesca, nasa ating mga kamay ang kapangyarihan na bawiin ang panulat-punitin ng lumang papel ng sakit at isulat ang isang bagong pangalan na tayo mismo ang nagmamay-ari. Kung kayo ang nasa kalagayan ni Francesca, kaya nyo rin bang bitawan ang isang imperyo para lamang sa inyong kapayapaan? O mas pipiliin ninyong manatili sa loob ng gintong hawla? Habang pinakikinggan ninyo ang aking boses, ano kaya ang kasalukuyan ninyong ginagawa? Marahil ay nagluluto kayo ng hapunan, nagtitiklop ng mga damit, o nagpapahinga matapos ang isang mapaghamong araw sa trabaho. Gusto ko pong marinig ang inyong mga saloobin at maging ang inyong sariling mga karanasan sa buhay. Huwag po kayong mag-atubiling mag-iwan ng mensahe sa ating comment section dahil sa espasyong ito, palaging may nakikinig at nakikiramay sa inyo. Kung ang kwentong ito ay nagbigay sa inyo ng lakas, paki-like at share naman po ang ating video upang mas marami pa tayong mga reynang mapukaw ang loob na bumangon muli mula sa kanilang sariling abo. Hangad ko ang inyong kaligtasan, kapayapaan ng isip at ang lakas na laging piliin ang inyong sarili. Hanggang sa muli nating pagkikita sa susunod na kwento ng pag-asa. Pamagat ng kwento ang reyna sa gitna ng abo, ang pagbangon ni Francesca. Lahat ng mga tauhan at sitwasyon sa kwentong ito ay katang-isip lamang na binuo upang magbigay ng libangan at magbahagi ng mga aral at positibong mensahe sa buhay.